Ang tunay ho, eto ha, makinig ka, Susan Yancy, o Attorney Sabi na peking sabi. Huwag mo sabihing malalim ka. O eto, sasabihin ko na sa'yo. Alin sasabihin ko? Kilala ko na at alam na kung saan ka namin kukunin. Hindi ka na makakatakas. Okay? Bibigyan kita ng example. Okay? Ang tunay mong pangalan ay Susan Morin Yance. Yan ang tunay mong pangalan. Ginamit mo lang yung Attorney Libiste, Attorney Villanueva, Attorney Sabien, kung ano-ano. Pero ang tunay mong pangalan, Susan Morin Yance. Paano ko nalaman? Ang pangalan ng nanay mo ay Angelina Virginia Carino Morin. Uy. Yung pangalan ng tatay mo, si Dennis Yance. Okay? Yan. Simple lang yan. Paano ko yan nalaman? Pangalan ng nanay mo, kumpleto, Virginia Carino Morin. At yung tatay mo, si Dennis Yance. Binibigyan na kita ng example, sumuko ka na. Sumuko ka na, kaysa kalad ka rin ka pa dyan sa lugar mo. Dalawa yung warrant of arrest mo, non-bailable parehas. Sinabi ko sa iyo pagpupursige ko na hanapin ka. Ngayon, pinpoint ka na. Pinpoint ka na. Yung tatay mo, yung nanay mo, panganay sa kanilang magkakapatid. Yung isang tiyahin mo, ituturo ka na. Yan. So, binibigyan kita ng pagkakataon. Dasabi Filipino lawyer o huwag ka na magpanggap na abogado, sumuko ka na. Redeem yourself or else kakalat ka rin ka. Alam mo ba na yung lolo mo na si Epifanio Villanueva Morin at yung lola mo si Coronacion de Monteverde Carino. Ano? Todas ka na. Again, attorney, pulpog, peking attorney, Dasabi Filipino lawyer, binibigyan kita ng 72 hours. Isuko mo yung sarili mo sa kapulisan. Harapin mo yung dalawang kaso mo. Yan. Harapin mo yung dalawang kaso mo. Diba? Sabi dito, ang tunay mong pangalan, ay Susan Morin Yance. Yan ang tunay mong pangalan. Ang alias mo, Maria Sabien Libiste. Alam mo kung bakit mo ninakaw yung pagkatao ng isang attorney Libiste? Dahil nagtrabaho ka sa firm ng mga Libiste. Yan. Sinasabi ko sa iyo kakaldaging kita Nakakausap ko na yung firm na pinagtrabahuhan mo. Nagtrabaho ka sa law firm ng mga Libiste o sa mga Libiste. Hindi ko alam kung firm yun whatsoever. Pero nakakausap ko na sila. Nagtrabaho ka doon, kaya doon mo nakakuha ng idea na apelidong Libiste. Pero ang tunay mong pangalan, Susan Morin Yance. Ang nanay mo ay si Angelina Virginia Carino Morin at ang tatay mo ay si Dennis Yance. Lolo mo? Gusto mo malaman ang pangalan ng lolo mo? Ang pangalan ng lolo mong isa ay Epifanio Villanueva Morin.
At ang lola mo ay si Coronacion de Monteverde Carino. So, paano na yan? May 72 hours ka. Sumuko ka na, redeem yourself. Yan, bibigyan kita ng pagkakataon. Kaysa kalad ka rin ka ng pulis kung nasaan ka naroon. Eto, dito, alam niyo, tuspok na tuspok talaga si Kulaong. Bakit? Dito, tignan niyo tong, suot ni Kulaong. Yung pinagkainan, parang yung plato sa mga maruruming lugar. Ayan, no? Ayan, no? Oh. Tignan niyo tsinelas, beach walk. Putya, buti pa pala ako dito, pambahay ko, Bayanas. Ako nga, pinangbabahay ko lang na ito, yung Adidas. Tapos yung panloob. Yung panglabas ko, Habayanas, dalawa. Isang Spider-Man, isang Toy Story yata yun. Kasi yun ang gusto kong tsinelas sa Bayanas, malambot eh. Diba? Putya to si Kulaong ang suot eh. Ayan o, beach walk nga yata yan. Tapos tignan niyo yung pinagkainan. Oh. Diba? Dugyotics. Doon siya nagla-live sa labas lang ng hotel na pinag-i-stayan niya. Nangya ka, Kulaong. Kung makaastak ang kala mo kay yaman-yaman mo. Diba? Kung makaastak ang kala mo kung sino kang mayaman. Dugyotics ka naman. Kaya tayo. Sabi ko sa iyo, huwag ako. Okay? Takot no? Huwag ako. Wala, takot Sabi ko ka sa iyo. pala, Kulaong. Takot na takot dun sa wangwang Wangwang pa lang yun di na mapakali. Eto, pakinggan natin. Ano ba sinasabi Good dito? morning anyway. May nagpapa-shoutout dito. Car painting and detailing. Diyan sa ano yan? Kung ako po'y nandito sa Cagayan Valley, susubukan ko in the best of my capacity and my ability to reach out these people who seek my help. Seek our help. So kaninang umaga, kung makikita nyo, eto po, maagang-maaga, tulog pa ako. Pero kagabi, bago ko matulog, mahigpit kong binigay yung instruction na dalhin sa kanila yung wheelchair. Ibibigay natin na grocery at saka yung ibibigay mong wheelchair sa Gamo. Kung kapapayan natin na Gamo yung humingi ng tulong. Ay, ito na, Sir Leo Marcos, abangan mo. Pupuntan natin. Kapunta na kami, Sir Leo Marcos. Punta na kami sa Purao, Gamo. Natin ang ating pangako, yung kanyang kahilingan. Okay? So, Ano to? Ito naisip ko lang. Baka nasa isip ni Kulaong dahil nag-humanitarian siya. Humanitarian sa Isabela, sa Ilocos Norte, kung saan man siya mapunta, kung saan man siya nag-humanitarian, baka iniisip niya, hindi siya uhulihin kapag may warrant of arrest. No. Baka kaya ganun ginagawa niya, mag-humanitarian ako para hindi ako hulihin. Kahit na may mag-humanitarian ka, kahit na nagko-concert ka pa for humanity, kahit na may ginagawa pang concert for charity, huhulihin ka kung may kaso ka, bugo. ayan ngayon, maghintay lamang tayo ng ilang minuto. At sa Santiago, yung aking mga
At ho dyan hindi na ho at alam na kung saan ka namin kukunin. Ayun, Mm. ito. Kami po ay darating. Yan ho kahapon, ipinilex ko kagabi Wala dito, ako tubig. yung ali na humingi ng tulong at kung makikita nyo, ngayon, nandito na ho yung tulong dumating na ho sa kanila. Ayan. So, yan ho ay, kumbaga, kabaliktaran doon sa ikiniklaim nung mga taong mapagpaimbabaw. Sino ho ba yung mga taong mapagpaimbabaw? Yan ho si Makagago ay mapagpaimbabaw ho yan. Oo, bukod sa nuknukan na ng sinungaling, mapagpaimbabaw pa. Oo, di ba? Puro kagaguhan lang ho ang nalalaman yan Dapat ho dyan hindi na ho pinapasit taong nababangaw na ho yan. Pero ang matindi na lang dito, lagi na lang nating i-remind yung tao na, ano yung i-remind natin sa tao? Ano yung i-remind natin sa tao? Na siya ay nag-endorso ng peking abogado, peking law firm, peking lawyer. Eto na, ang matagal nyo nang hinihintay. Eto, ilalabas ko na. Oh, Attorney Susan Yance or the Sabi Filipino lawyer. Alam mo, Susan, eto na ang report. Ang tunay ho, eto makinig ka, Susan Yance o Attorney Sabi na peking sabi. Huwag mo sabihin malalim ka. O eto, sasabihin ko na sa'yo. Ano yung sasabihin ko? Kilala ko na. At alam na kung saan ka namin kukunin. Hindi ka na makakatakas. Okay? Bibigyan kita ng example. Okay? Ang tunay mong pangalan ay Susan Maureen Yance. Yan ang tunay mong pangalan. Ginamit mo lang yung Attorney Libiste, Attorney Villanueva, Attorney Sabien, kung ano-ano. Pero ang tunay mong pangalan, Susan Maureen Yance. Paano ko nalaman? Ang pangalan ng nanay mo ay Angelina Virginia Carino Maureen. Uy! Uy! Yung pangalan ng tatay mo, si Dennis Yance. Okay? Yan na. Simple-simple lang yan. Paano ko yan nalaman? Pangalan ng nanay mo, kumpleto. Virginia Carino Maureen. At yung tatay mo, si Dennis Yance. Mga kamag-anak mo yung kulaong kasi Carino. Hindi mo ba kamag-anak? Binibigyan na kita ng example. Sumuko ka na. Anong connection nun? Ano? Hindi ko makita yung logic. Okay, alam mo pangalan ng pamilya niya, kung sino man yung pamilya niya, alam mo. Pero ano ba logic nun? 'Di ba? Ano bang mangyayari? O sige, alam mo na. O, ang ano diyan, legit ba yung hawak mong warrant of arrest na yan? Kasi nga, sabi ni Sabi sa kanyang post, yan ay matagal ng yung kaso na yan na parang tapos na o wala na. Ikaw na lang daw ang hindi maka diyan Ikaw na lang ang hindi maka hindi ka na daw maka diyan. Hindi ka na maka-move on diyan. 'Di ba? Parang no? Parang tong si Kulaong. Sumagot din si Dasabi Filipino lawyer. What? Okay, I will follow. Okay, I will just finish this, yes, I will just finish this. Wait lang. Yes, I will follow. Go to mom first. Then later I will go. I will go to you. Sige na. Sige na. Doon ka muna. Sige na. Okay.
Nag-aaya na matulog. Room na daw, room. Yan ang wala si Kulaong. Anak na nag-aayang matulog. Ito yung inilabas kasi dito. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung pinakita ni Kulaong. Ito ba'y legit? Ayan o, Susan Gabriel Morin Yance alias Attorney Alice Villanueva, Branch 114. Ayan, yan yung mga nakalagay eh. Okay, 20 Judicial Branch 114, 2018. Pucha, ito yun noon pa. Ito nga yung sinasabi ni Sabi na parang hindi na active case. Na ano na yan, natapos na yung case na yan. Kaya, si Kulaong, sanay naman yan mapahiya eh. Diba? Sanay naman yan mapahiya. Di hayaan natin siya mapahiya. Alam niyo, na ano din ako kay Sabi. Siyempre, ang hirap nung ginagawa din ni Kulaong sa kanya. Kasi nagmagandang loob lang naman si Sabi sa kumbaga kaya nga siya din di ba napalabas dahil nga gusto niya ring matapos yung kasamaan ni Kulaong. Ngayon, itong pagkaladkad ni Kulaong kay Sabi, kasi nga akala ni Kulaong nakapuntos siya dito, pero yung pala hindi, di ba? Kasi eto nga wala ngang ano eh. Wala nga kahit na anong katibayan eh. Eto katulad nito, kung eto 2018 din, so it means nga, ito yung matagal ng kaso na napanood natin sa TV Patrol. Ano iniiyak mo, Kulaong? Diba? Tapos na pala yung kaso na yan, sabi ni Sabi. Ang tanong, ikaw ba'y complainant? Hindi naman daw, hindi naman, ang tawag dito, hindi naman daw yan live warrant ba tawag doon? O yung buhay na warrant. Matagal na nga daw yan tapos yung kaso na yan. Pero syempre, natin si Kulaong mapahiya. Sumuko ka na kaysa kalad ka rin ka pa dyan sa lugar mo. Dalawa yung warrant of arrest mo, non-bailable parehas. Sinabi ko sa iyo pagpupursige ko na hanapin ka. Ngayon, pinpoint ka na. Pinpoint ka na. Pinpoint na pinpoint. Pero, di ba, kung pinpoint na pinpoint, hindi ikaw ang uhuli, Kulaong eh. Di ba? Kikilos na kagad ang pulisya niyan. Kung pinpoint na. Di ba? So, ikaw nga tong takot na takot sa wangwang pa lang, di ba? Di ba? Parang ganun yung, parang iba yung iba yung dating eh. Ikaw yung may hawak ng warrant of arrest, pero ikaw yung takot. Wangwang pa lang, may magwangwang pa lang eh. Tatakot ka na eh. What? Yun ang nakikita ko eh. Takot si Kulaong eh. Say hi to them. Wait. Hello. Hi. Diba? Yun ang nakikita ko eh. May hawak ang warrant of arrest ng tao na sinasabi mong wanted. Tapos ikaw nga wangwang pa na ng pulis, takot na takot ka na. Diba? Parang tong si Kulaong desperado na. Gawa ng kwento. Hey, huwag mo sipain, namatay. Wala yung ilaw natin. Off na yung daddy mo. Ayan, mas mo, Piola. Wala, dumilim tuloy dito. Hindi, wag. Dito lang yun, galaw lang dito yan. Let's go. Ayan.
saan? Ito yun, no? Si Dasabi Filipino Lawyer. Ito pakita ko sa inyo. Si Dasabi Filipino Lawyer, may post pa 1 hour ago. Ayun na, may post pa 1 hour ago. Messenger daw ako. Scammer daw ako. Mukhang pinapattern nyo sa akin na naging buhay ng ating bida. Naku naman, ano ba talaga? Scammer ba talaga or messenger? Kasi alam nyo, di ako pwedeng messenger. Tamad ako. Norman at Dong Batalan, yung life experience ninyo, wag nyo i-more sa buhay ng ibang tao. Gusto ninyo ipasa sa akin ang kahihiyan nyo sa buhay, walang maniniwala sa inyo at hindi ako bothered sa kwentong barbero nyo. O Norman, 48 hours na lang. Make it happen na, pakaladkad mo na ako. Diba? Pero dito, ito yung video, yung takot na takot. Takot na takot si Kulaong dun eh. Ayun na. Okay? Redeem, really? Kakalad ka rin, really? Napapahiya ka na ba? Hinihingan ka na ng resulta ng mga tatanga-tanga nagbibigay sa'yo ng pera. I would like to see you try nakalad ka rin ako. See you sa February 3 ha. Doon mo ko ipakaladkad ha. Baka magtatakbo ka na naman pababa ng hagdan. Kung ako sa'yo, mag-grab ka na lang. Okay, binura mo sa YouTube ang video ng pag-mention mo ng pangalan ng magulang ni Susan Yance pero nakaligtaan mong burahin yun sa Facebook. Duwag ka kasi, lakas mo mag-name drop, lagi ka naman talo sa mic drop. Puny brains, puny results. Let's play your puny brain. Wala akong tiyahin, inventor ka. Wala palang tiyahin si Dasabi Filipino Lawyer. Ito, iladaan ko to sa legal, sa tama, hindi sa circus ng social media. Natanggal ko ang driver's license mo. Tatanggalin ko ang kaisa-isang kabuhayan mo. Ayan, YouTube. Okay. Sa YouTube legal support team na siya nag-message. Ayan na. Okay. Meron nga. Legit. YouTube legal. Meron kasing reference number. Okay. Nikki DG. Hi, Nikki. First of all, congratulations on your recent success. This may came as a surprise, but we are reaching out because we genuinely need your help regarding a person, Francis Leo Marcos, also known as Norman Mangusin. We have repeatedly reported this YouTube. Okay. Account due to a series of targeted, misogynistic, and abusive. Okay. Doon pala yun. Kay Nikki DG. Country manager ng FB, ng YT. Diba? Ikaw ang nakikita dito ng takot eh. Diba dapat ikaw nga matapang kasi hawak mo ang warrant of arrest ni Susan. Ba't ikaw ang takot dun sa wangwang? Takot sa pulis. Yung tatay mo, yung nanay mo, panganay sa kanilang magkakapatid. Ano naman? Hindi yan ang kailangan ng tao makita sa iyong ulao. Dapat na makita ng tao yung hinuhuli si Sabi. Hindi yung mga kung sino yung nanay niya, kung sino yung tatay niya, sino yung lolo, sino yung lola. Ala ko laong, walang dating yan. Yung isang tiyahin mo, ituturo ka na. Aha.
Yan. So, binibigyan kita ng pagkakataon. Dasabi Filipino lawyer o huwag ka na magpanggap na abogado, sumuko ka na. Redeem yourself or else kakalat ka rin ka. Nagpapakaladkad nga eh. Di ba? 72 hours ka mo, 48 hours na, wala pa rin nangyayari. 24 hours na, wala pa rin daw nangyayari. Nagpapakaladkad na nga eh. Mapapahiya ka na naman yan. Kita nyo. 72 hours. Sinabi niya yan kahapon, 28. Nung 27 niya yata ito sinabi, kung di ako nagkakamali. 27 or 28 niya sinabi. 28, 29, 30. Bakit? Kasi 31 and 1, sabi niya, mamimigay siya ng 40 million na halaga ng tulong sa most depressed municipality sa Pilipinas. Para matabunan yun. Ikaw ang nang-divert ng issue, Kulaong. Para hindi hanapin sa iyo yung pagtulong at ang abangan yung paghuli kay, sinasabi mong paghuli kay Susan Yance o kay Sabi. Alam mo ba na yung lolo mo na si Epifanio Villanueva Morin at yung lola mo si Coronacion de Monteverde Carreño Ay mag-asawa. ano? Pakudas ka na. Again, attorney, pulpog, peking attorney. Dasabi Filipino lawyer. Binibigyan kita ng 72 hours. Isuko mo yung sarili mo sa kapulisan. Harapin mo yung 2 kaso mo. Yan. Harapin mo yung 2 kaso mo. Di ba? Kahit na alam mo pa buong pamilya niya simula sa yung ano ba tawag doon? Family tree o tree family ni Susan Yance. O ni Sabi. Ano nga ba epekto niyan? Di ba wala naman? Kasi ang inaabangan nga, yung pagpapahuli mo, yung sinasabi mong uhulihin. Yun ang mas may dating. Pero yung alam mo lolo, alam mo lola, ano yan? Sabi dito, ang tunay mong pangalan, ay Susan Morin Yance. Yan ang tunay mong pangalan. Ang alias mo, Maria Sabien Lebiste. Alam mo kung bakit mo ninakaw yung pagkatao ng isang attorney Lebiste? Dahil nagtrabaho ka sa firm ng mga Lebiste. Yan. Sinasabi ko sa iyo eh. Kakaldagin kita eh. Nakakausap ko na yung firm na pinagtrabahuhan mo. Nagtrabaho ka sa law firm ng mga Lebiste o sa mga Lebiste. Hindi ko alam kung firm yun whatsoever. Pero nakakausap ko na sila. Nagtrabaho ka. Nakakausap mo na pero hindi mo pa tinanong kung law firm yun o mga Lebiste lang. Ayan, nahuhuli. Saan ba nahuhuli ang Kulaong? Sa bibig. Nakausap mo pala yung mga Lebiste pero hindi mo alam kung may law firm sila, kung saan nagtrabaho si Susan Yance na sinasabi mo. Obob ka talaga. Doon, kaya doon mo nakakuha ng idea na apelidong Lebiste. Pero ang tunay mong pangalan, Susan Morin Yance. Ang nanay mo ay si Angelina Virginia Carreño Morin. At ang tatay mo ay si Dennis Yance. Lolo mo? Gusto mo malaman ang pangalan ng lolo mo? Ang pangalan ng lolo mong isa ay Epifanio Villanueva Morin. And then what? Diba? Ano ba? Ano bang saysay niyang pinapaalam mo na yan? At ang lola mo ay si Coronacion de Monteverde Carreño. So, paano na yan? Alam niyo sa totoo lang yung sinabi ni Kulaong hindi siya influencer. Hindi talaga. Bakit? Wala naman tong content eh. Ang influencer kasi,
yung may content ka na may impluwensyahan mo yung mga tao like travel vlogs, food vlogs, mga ganyan, yung ikaw yung magluluto, mga ganyan, cooking vlogs. Si Kulao wala naman tong walang yung wala siyang pang-impluwensya. Ano yung pang-impluwensya? Yung pagmumura, paggawa ng kwento, pagpapanggap na Marcos, 'di ba? Bad influence 'to eh. Bad influence. Yun pa, bad influencer. Pero yung influencer siya, wala kang may makukuhang impluwensyang mabuti dito, puro kasamaan. May 72 hours ka. Sumuko ka na, redeem yourself. Yan, bibigyan kita ng pagkakataon. Kaysa kalad ka rin ka ng pulis kung nasaan ka naroon. Nakalagkad mo na. Alam niyo sa totoo lang, kung talagang pinpointed na to ni Kulao, hindi na magbibigay ng 72 hours. 5 minutes. 'Di ba? 5 minutes sumuko ka na. Pero 72 hours, parang nanguhula ka lang Kulao. Nakakatakot. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Paano yan kung makapag-post pa rin si Susan Yance o si Sabi sa 30. Yun na yung katapusan ng 72 hours. At 30 ng hapon. Pwede pahiya ka na naman Kulaong. Yung 100,000 kada estudyante, wala. 30 million to 40 million na pantulong, wala. Ilang beses mo nang sinabing makukulong, mahuhuyo si Susan Yance. Pinpoint nyo na, pinaliparan pa ng drone. Wala pa rin nangyayari, Kulaong. Ito ang pagkatao niyan, kung makikita nyo. Ito, papakita ko sa inyo. Ito na. Baka kasi iniisip ng mga nabudol nito, wala akong ginagawa. Wala ka naman talagang ginagawa. Ano ba ginagawa mo? O ayan na, nilaglag ko na. Ito ho ang kanyang muka. Ayan ho. Lakihan natin. Yan ho ang kanyang muka. Napakarami ho niyang alias na ginagamit. Ito po ay puganteng kriminal. May 2 warrant of arrest. Ang tunay niya pong pangalan ay Susan Maureen Yance. Yan po. Ginagamit niya yung mga... Bakit binura mo yung post mo sa YT kung sigurado ka dyan? Diba? Wala ka pala eh. Takot ka pala kay Sabi. Pangalan na Maria Sabien Lebiste. Okay? Ginagamit niya yung pangalan ng Attorney Alice Villanueva. Matalino ho ito sapagkat ito ay nagtrabaho sa isang law office. Nagtrabaho siya at the same time naging law student siya pero ginamit nila ni Makagago sa kalokohan. Inendorso siya ni Makagago bilang the savvy Filipino lawyer. Ayan ho. Ayan. Libel na naman yung Kulaong. Bawat salita mo niya ng pangdadawit mo kay MG, libel yan. Makagago, makinig ka. Eto na pangalan ng abogado mo. Ibibisto ko na. Eto na. So, ang pangalan po niyan tunay ay kung makikita po natin, yan. Ulit-ulit. Lagi niyo hong tatandaan, obligasyon ng bawat Pilipino na ituro ang isang puganteng kriminal. Obligasyon po yan. Ituro ang puganteng kriminal, lalo na ho ito'y sentensyado na. Ba't wala nagtuturo dyan? Ikaw lang. Pero sa'yo, dami nagtuturo Kulaong. Kahit saan ka magpunta, may nagtuturo eh. Mas puganteng kriminal ka pa Kulaong kaysa kay Sabi. Oo. At patuloy pa hong nanloloko dahil tinatawag pa rin ni Makagagong attorney. Oo. So ngayon and everything is come to light. Ayan. Ang pangalan po niya ay Nakalimutan mo agad. kompleto po Susan Maureen Yance. Ang kanyang pangalan po ng kanyang ina. Ay nako, paulit-ulit pala to. Ala ko makita. I could not see any logic in there, Kulaong. Sasabihin ko sana baka kamag-anak mo kasi Carino, kaso naunahan mo ako pero sasabihin ko na din. Okay lang kuya.
Manila Boy, kahit makikita natin na astang mayabang, balasubas at bastos ang mga pinaggagawa at pinagsasabi ni Kulaong, di na matatago ang kanyang takot at pangamba. Alam na niya din ang ending niya. Baka nga kaya nagpapabaon na lang no? Okay, Almira in motion. Ayun, good morning, late na ata ako. Hindi pa naman po. Kakaumpisa lang namin kanina, 3 hours ago lang Time that ultimate teller, wala na yan, idol, di na makapag-isip ng tama. Yun. Wala kami pakialam sa taong iniimbestigahan mo, Kulaong. Focus kami sa mga kawalang hiyaan mo. Yun nga, ate prinsesa. It's me, Kaza. Hoyo si Kulaong. Oo. Ay, si Tol DJ Byron. Pare, si Kulaong sarap batuhin ng etat ng pusa pag nakita mo sa kalye. Bow naman. Tol Mac, si Nasukir at yung Susa nagwawalwalan na. Oo nga bahala sila sa buhay nila. Kuya Henry, lagyan mo 40 days mo na, lang yan naman, 40 days mo nang paulit-ulit yung pinagsasabi mo. Kumbaga sa manok, pwede ka nang ibenta, milyon-milyon tawa ng naitatawa namin sa iyo pa din topic mo.